Hi! Today we're making braso de Mercedes. So ito, request ito ng ilang friends natin sa Pinay Cooking Lessons. Bali, ito, hindi yung kagaya ng traditional na braso de Mercedes na makikita ninyo na parang log, but it will taste the same. So let's start first with our ingredients para sa ating filling. We need 8 egg yolks. We need 1 teaspoon ng lemon extract. Half a cup ng condensed milk. Half a cup ng heavy cream, 2 tablespoons of butter. Para naman sa ating meringue, actually yung meringue na sinasabi ko is what they call as merengue sa Pilipinas. But it should be pronounced as meringue, not merengue. Kasi merengue is a Latin dance. These are 8 egg whites. So, ito, ibibit natin na parang icing. So, kailangan yung inyong egg whites, walang kasama na egg yolk. So, pagka meron siyang kasamang egg yolk, hindi kasi siya magra-rise. So, kailangan free of egg yolks yung ating egg whites. 1 cup ng sugar. 1 teaspoon ng cream of tartar. So, itong cream of tartar nakakabili sa mga supermarkets, dun sa aisle kung nasaan yung mga baking supplies. So, hanapin nyo na lang. And 1 teaspoon ng vanilla. So, yan ang mga ingredients natin for our braso de Mercedes. Unahin muna natin lutuin yung ating filling. So, yung ating egg yolks, inilagay natin sa isang aluminum bowl. So, pwede rin ito sa isang pot ninyo ilagay kasi lulutuin natin to over a double boiler. So, dun sa ating egg yolks, isasama natin yung ating condensed milk. Pati na rin yung ating heavy cream. Then, i-mix lang natin sila together hanggang maging well blended. So, kapag well blended na yung ating mixture, isasalang na natin to sa ating double boiler. To cook our custard or our filling, gagamit tayo ng double boiler. But since wala tayong double boiler, mag-improvise tayo ulit. So, we have here a pan na may kumukulong tubig sa bowl na ginamit kanina kung saan hinalo natin yung ating egg yolks at saka yung condensed milk at saka yung cream, sasalang natin sa ibabaw niya. Sabi ko before, nung gumawa tayo ng espasol, ginagamit natin ang double boiler kapag hindi direct cooking method ang ginagamit natin. So, what we're doing now is actually a custard, kaya sa double boiler natin siya lulutuin. Niluluto itong ating custard over direct heat kasi ang mangyayari dito hindi custard, kundi omelette na matamis. Yan, so ang gagawin natin dito is, kukontinue lang natin yung pagluluto dito sa ating custard while stirring constantly hanggang lumapot siya. Yan, so medyo lumalapot na siya ng konti ngayon. So, balikan natin to. Yung ating filling, pwede na nating patayin yung ating apoy. I-add natin yung ating 2 tablespoons ng butter. And then, haluin lang natin. Pati na rin yung ating 1 teaspoon ng lemon extract. And then, set aside muna natin to. So, balikan natin. Before tayo gumawa ng ating meringue, ipipreheat muna natin yung ating oven. So, isi-set natin yung oven natin to 350 degrees. And then, sa bake. In separate bowl, nilagay natin yung ating egg whites. So, ito, ibibit natin na parang icing. So, kailangan ng gamitin yung bowl dito is free from any kind of oil. At saka, dapat walang egg yolk yung ating egg white na gagamitin. Otherwise, hindi siya magra-rise or hindi aalsa. So, dun sa ating egg whites, i-add natin yung ating cream of tartar. And then, ibibit natin ito hanggang mag-form siya ng peaks. Yan. So, pag nag-form na ng peaks yung ating egg white, unti-unti natin i-add yung ating sugar. So, habang binibit natin, i-add natin yung ating sugar. Kapag na-mix natin thoroughly yung ating egg whites at saka yung ating sugar, i-add na natin yung ating 1 teaspoon ng vanilla.
And then, imimix natin ulit. Yan. So, ito na ngayon yung ating meringue. Here are 2 aluminum pans. So, dito natin lulutuin yung ating meringue. Ilalagay natin yung ating aluminum pans with wax paper. Spray natin yung ating wax paper with cooking spray. So, kung walang cooking spray po, pwede rin na i-brush nyo with butter or oil yung inyong wax paper. So, yung pag-spray natin ng cooking spray dito sa ating wax paper, makakatulong to para matanggal natin agad mamaya yung ating meringue. So, gagawin din natin to dun sa kabilang pan. Lagyan na natin ng lining yung ating baking pan, ilalagay na natin yung ating meringue mixture. So, po pwede na i-scoop nyo lang yung ating mixture using a spatula. So, on half, spatula ang gagamitin natin. So, half lang bale nung ating mixture ang ilalagay natin dito sa isang pan na to. The other half dun sa kabilang pan. Yan. So, ngayon na na-fill na natin yung isang pan natin, yung kabilang pan naman ang i-fill natin. So, maglalagay tayo ng mixture dun sa natira nating pan, pero hindi natin lahat ilalagay yung natira natin. And then, i-arrange din natin siya dun sa bottom ng pan natin. So, we still have some meringue left, at ito ilalagay natin sa isang piping bag. Natin itong ating natirang meringue doon sa isa sa mga nilagay natin sa pan. So, kung ano yung gusto nyong design na gawin, po pwede. I'm using a star tip dito para lang meron siyang peaks ng konti. So, ito ngayon yung magiging top layer ng ating braso de Mercedes. So, ready na tayo ngayon na i-bake to. Ilalagay lang natin yung ating meringue doon sa middle rack ng ating oven at i-bake natin to hanggang mag-brown siya. So, babalikan natin to. Natin yung ating meringue. Yan, so medyo nagba-brown na yung meringue natin at medyo umaalsa siya. Ngayon, pag nakita nyo na mas dark yung kabilang side, medyo ibaliktad ninyo yung inyong pan para maging even yung pagkakaluto or pagba-brown ng ating meringue. Yan. So, golden brown na yung ibabaw ng ating meringue. So, pwede na natin tong hanguin. So, alisin na natin sa oven. So, huwag nyo siyang hayaan na masunog kasi madali siya masunog. Nakikita ninyo, parang ang kapal-kapal ng ating meringue, diba? Pero mamaya, i-impis pa yan. So, magde-deflate siya. Actually, ayan na nga, nagde-deflate na unti-unti. So, palalamigin lang muna natin to ng konti and then, babalikan natin. Medyo mainit-init pa yung ating meringue. So, to loosen the sides from dun sa ating wax paper, balik kukuha lang tayo ng rubber spatula and then medyo tatanggalin lang natin siya o ihihiwalay lang natin yung meringue natin dun sa wax paper. So, madali siya kasi nilagyan natin ng non-stick spray. So, i-sprinkle natin ng kaunting powdered sugar yung ibabaw ng ating meringue. Dust lang natin ng konti. Next, kukuha tayo ng isa pang sheet ng wax paper. At isang cookie sheet. Babaliktad lang natin yung ating meringue para matanggal natin yung wax paper sa ilalim niya. Yan. So, madali naman siyang natanggal, di ba? Ito naman, I have a serving platter kung saan natin ilalagay yung ating braso de Mercedes. So, ibabaliktad lang natin ulit yung ating meringue doon sa ating plate.
Medyo center lang natin ng konti. Yung filling na niluto natin kanina, so malamig na siya. I-spread natin siya sa ibabaw ng ating meringue. So, nasa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyong gamitin na filling para dito. So, pwede nyong kapalan at pwede rin naman na manipis ang ilagay ninyo. So, itong top layer naman ng ating meringue ang ilulusin natin dun sa ating wax paper. And then, i-sprinkle natin yung top niya ulit with a little bit of powdered sugar. Then, kukunin natin ulit yung wax paper na ginamit natin kanina at ilalagay natin ulit sa ibabaw niya. Next, ito turn over natin to ulit. At tatanggalin natin yung wax paper sa ilalim. Yan. And then, ipapatong natin siya sa ibabaw. So, kung medyo sobra yung filling sa gilid, scrape off nyo na lang. Yan. So, this is how we're serving our brazo de Mercedes. So, kung titingnan ninyo, para rin siyang yung brazo de Mercedes, although hindi siya yung traditional na nabibili natin na brazo de Mercedes na naka-roll. Pero yung taste niya, pareho rin, I assure you. So, sana nagustuhan niyo tong ating video ngayon at sana i-try niyo tong ating recipe. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.